Hello mga mi! So ito ituturo ko na sa inyo paano magsulat sa books of account. Unahin na muna natin yung book of cash receipts. Yung ituturo ko sa inyo mga momshies ay natutunan ko lang din sa mga kapwa sellers natin at mga CPA na tumutulong sa ating mga sellers. Tinanong ko na din sa BIR kung may particular na format ba ng pagsusulat sa libro. Ang sagot nila sa akin is wala. So, conforme sa negosyo kung paano niya isusulat yung kanyang or kung paano magsusulat sa kanyang libro. So, sa ating mga sellers, ganito yung mas okay na format para sa atin. So, ako, ganito ako magsulat sa aking libro. So, dito muna tayo sa Excel, mga momshies, para mas madali at mas mabilis nyo maintindihan kasi maayos yung pagkakalatag. So, ito, meron dyang date, particulars, sales invoice or OR number, gross sales, sales return and discounts, selling expenses, yan yung mga platform fees, withholding tax kapag may withholding na, then yung cash receive mo. So, ituturo ko sa inyo paano ko to isinulat. Etong details of payout release ay makita nyo sa income statements nyo. Makikita mo dyan yung payout released on. So, kung kailan mo na-receive yung bayad ng customer, yun yung isusulat mo doon sa date. Next naman, nakasulat dyan yung product price paid by buyer. Yun naman yung isusulat natin sa gross sales. Tapos, ang isusulat naman natin dun sa sales return and discount is yung seller voucher discount. Next naman, pagsasama-samahin na yung commission fee, service fee, and transaction fee doon sa selling expenses. Kaya mapapansin nyo, naging 453 pesos na siya. Next naman, kung may withholding na, doon mo ilalagay yung withholding tax na nabawas. Then, total payout released, yun naman yung isusulat mo doon sa cash. So, kung kailan ka nagparehistro, kinabukasan nun, lahat ng papasok na order ay isusulat mo na. Mapapansin nyo nga din dito na nakasulat sa akin sa particulars is various customers. Pinagsasama-sama ko na ang lahat ng order sa isang araw at sinusulat ko sa isang resibo. Natanong ko na din yan sa BIR kung pwedeng pagsama-samahin sa isang resibo. Pwede daw po. Basta dapat sa isang araw ay may isang resibo ka. Siyempre, kung meron ka lang namang benta. Pag wala, pwede namang walang resibo. Disclaimer, small-time business owner lang din po ako na almost 9 years ng online seller.